ba? Katulad sipag at syaga lang talaga. Pero ang ginagawa ko talaga, kung mahirap lang naman tao, kung mahirap lang naman tayo, kailangan natin talaga natin sipagan para makaahon sa kahirapan. Di ba? Yan ang manatutunan. Ano yung pinaka-dabis na may papayo sa gustong mabuti na anong meron ka ngayon, di ba? Huwag lang sumuko sa mga hamon ng buhay. Di ba tulad ng mga sinasabi ko palagi na talagang ang swerte pag dumating. Kung hindi man ngayon siguro, maaaring bukas. Basta huwag ka lang sumuko talaga. Ito mo lang yung laban ng buhay. Malay mo bukas ito naman yung swerte. Di ba? Ikaw naman, maaaring siya. Di ba? Maaaring ikaw, maaaring siya. So ganun lang naman yan eh. di ba sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng tao ay bilog, parang gulong, iikot at iikot. Bibigyan at bibigyan tayo ng pagkakataon. Pag dumating yung kailangan, gampanan natin, gawin natin sa kabutihan. Kailangan talaga ingatan at pahalagahan. Diba? So yun ang mga natutunan ko talaga. Lalo na sa katulad din yung nakita mo, diba? Yung pagsisikap talaga, hindi ka nawala ng pag-asa. Yan ang Pilipino. Yes. Huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Kailangan talaga, kung nadapa ka man, bumangon ka at mas lalo mo pang galingan. So yun. Doon sa mga humahadlang, yung tinatawag natin mga basher na naging friendly mo na ngayon. Ay, pag mga negative people, ayaw ko dyan. Kasi ako think positive lang talaga ako lagi. Pag negative ka, Huwag na. doon ka sa far away. Sa Mars. Think positive lang tayo. Oo, doon ka sa ibang planet. Tsaka syempre gano'n naman talaga yung buhay eh. Merong ups and downs. Ang mahalaga, positive ka at saka isipin mo, lagi may pag-asa. Yes. Diba? Oo, tama ka madam. Habang nabubuhay tayo, sabi nga nila, may pag-asa talaga. Isipin nyo naman, nag-pandemic, di ba? Sino magsasabi na makakaahon tayo? Tayo ulit, di ba? Makaka-recover tayo. Regarding pandemic talaga doon ako nag-start mag-business. Pero hindi ganun kabilis para makilala agad ako. Katulad nito ngayon, nakilala ng business ko. So nag-start ang pandemic. Talaga, kasi construction ako dati, nag-construction ako eh. Kaya ako nakapag-business kasi na-stop kami because of pandemic. So nagtinda ako, pero hindi kagad nung nagtinda ako, nag-boom kaagad. So dumating yung point na nalugi ako, nag-umpisa na naman ulit, nag-umpisa. Hindi pa rin ako sumuko, talagang laban lang ng laban. Kasi may mga pangarap tayo, may mga pangarap ako. So yun nga, sabi ko nga, kaya sinasabi ko lagi, pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Hintayin mo lang ang panahon na ayon din sa'yo ang panahon. So ganun yun. Ano naman ang tutunan? Sa'yo ba may ma-advise ka ba kay Diwata? Actually, wala naman akong pwedeng ma-advise. Pero gusto ko tayo, bilang isang Pilipino, kailangan natin laging gamitan ng puso, pagmamalasakit, di ba? Kahit may negosyo ka, kumikita ka, kailangan may malasakit ka sa kapwa mo. Para alam mo din na yung ginagawa mo, tama para sa kabutihan. Kailangan natin talaga siguro mga Pilipino, magtulungan, hindi magilahan. Kasi feeling ko, pag lahat tayo magtutulungan, kunti na lang ang mahirap na matitira. Diba? Tsaka walang imposible. Walang imposible. Kasi ang kadalasan kasi sa atin talaga, yung kultura na natin talaga na hindi natin maikaila naman talaga na pag mayroon nakakangat, hindi pa nga nakakangat ng mata, hinihila na kagad pababa. So, kailangan talaga maiwasan natin yan. So, magtulungan, huwag mag-ilaan. Kasi pag nagtulungan tayong lahat, feeling ko baka wala nang matitirang mahirap sa Pilipinas. Ano lang naman ang importante. Tsaka lalo ng mga Pilipino, masipag, matyaga, pati yung spiritual, at saka yung pananaw sa buhay, napakahalaga. Hindi pa naman ako successful talaga. Successful ako sa kaibigan. Pero pagdating sa pinansa, sa pera, hindi pa naman talaga sa totoo lang. Kaya lang kasi, kaya mo na. medyo nakakaluwag-luwag ng kaunti. Hindi katulad lang situation ko dati na talagang sa stage ng kahirapan. Pero ngayon naman, ang tawag lang dito is medyo nakakaluwag-luwag na ng kaunti. Pero hindi pa na talaga sabihin ng militarya na talaga. Wala pa rin talaga. Wala pa. Medyo at least komportable. Diba? At saka nagpapasalamat ako kasi binigyan ako ng blessings na katulad dito ngayon na diba, hindi na ako hirap na hirap sa buhay. Diba sabi ko nga, nasa stage ako ng kahirapan. Kasipagan lang talaga yung maiging daan, may puhunan para makaahon tayo sa kahirapan. So yun. Ayan ha, dami nyo natutunan ha. Baka mamaya kayo na yung mga susunod, di ba? At least magiging masaya lahat eh. Kasi bigyan lang natin ng inspirasyon yung bawat isa. Ang galing ng magic. Grabe, ang galing talaga ng Pilipino dumiskarte. Nakita mo yun, biglang may... Ayan na, parang hindi mahirapan. Diwata, may gwapo sa likod. Wow. May isang model sa likod, Diwata. Alam mo, hindi pa talaga ako mayaman. Katunayan yan talaga. Focus na yung puhunan. Mabuti nga talaga, madam, hulog ka talaga ng
sa langit. Ba, syempre. Pwede ba makautang? Hindi lang utang. Ayan o, yun o. Ayun o. Nandito si Madam. Grabe. Ang galing naman. Ang galing sa tabi. Bilib talaga ako sa mga Pilipino. Diwata, anong pakiramdam na binibisita ka ng mga kilalang mga tao? Alam mo, maraming salamat talaga, na-appreciate ko yan. Kasi di ba, sino ba si Diwata para puntahan ng mga artista, mga big time, mga media, di ba? Nagpapasalamat ako. Yan, katulad ni Ma'am. Na-appreciate ko yung effort nila na pinuntahan ka dito. Isang malaking karangalan na para sa akin. So maraming salamat, di ba? Ang tawag dyan, blessing. Di ba? Maraming salamat. Blessing yung mga ganyan. Katulad kahapon, di ba? Meron dumating, pinatawag ako, nakabot ng cash at wala na akong tuwa. So maraming salamat at tawag ng blessings kasi napapansin Hindi mo na talaga ina-expect tayo. yun eh, di ba? Hindi ko na-expect. Kung hindi dahil kay God, wala tayong matatanggap na gano'n. So ibig sabihin, Diyos ang naging daan para puntahan ako ng mga tao. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Okay naman. Naniniwala ba kayo doon? O isipin nyo naman, magtatagpo kami ngayong araw na to, di ba? Sa blessing. Yeah, blessing yan talaga. Kasi biruin mo galing pa kami ng event at talagang dumayo pa si Miss Mara Tamundong dito sa... Diba, pagod na si Madam pero nagawa niya pa rin pumunta dito sa akin para mag-meet na kami dalawa. So, ang tuwa, nakakaba ng puso. Maraming salamat sa Madam. Maliban pa doon na hindi siya kumain ng tanghalian dahil gusto niyang kumain dito sa iyo. Sabi ko, gusto kong tikman yung pagkain. Pwede naman, Madam, kung mahilig ka ng pagkain kali, so... Aba, syempre naman, bakit naman ba? Basta Pilipinong pagkain, gawa ng Pilipino, tatakilin Ang alam ko kasi kumakain ka sa mga Shangri-La, sa mga... Ayun. Batang San Andres Bukid dyan, Diwata. Pilipino ko, syempre, unang Mga Shangri-La, tatakilin ko, mga mga Pilipino. Shangri-La, Okada, mga City of Dreams, mga ganyan ang pinupuntahan, mga Mall of Asia. Ay, So maraming salamat. No, ngayon naman Diwata Paris naman. So maraming salamat sa iyo. Ano ba gusto nyo? Ano gusto nyo kainin? Tara, pila na tayo, ma'am. Tara na, May pila challenge ka tayo. ba kay Diwata? Huwag mo nang papilayan si Madam. May Bigyan challenge. mo na lang siya ng chicken at saka siyempre yung overload para matikman niya lang. Kahit tikman mo lang kung kaya mo. Ano man nalaman na favorite ko chicken? Dati kasi ako manguhula. Si Madam Actually Diwata. talagang mukha akong manok eh. Favorite ko lahat ng luto ng chicken. Adobo, Pero prito, wait lang, lahat. Tama ma'am, kasi sabi niya dati siyang manok eh. Kaya sabi ko, Yeah, kasi sabi nga nila, di ba, isang kahit isang tuka lang ako dati. Dati akong manok. Isang tayo, isang tuka. Tama-tama. Ayun, di ba? O, hindi Isang na. kahig, isang tuka. Ibig sabihin, dati akong manok. Yan ang buhay ko dati. So yung mga staff ni ma'am na nasa 50 mahigit, ipila na. Pumila na kayo sa likod. Siguro yung staff mo, pumila na lang kasi nakakaya naman sa pila. Pero ikaw, bibigyan Uy, kita ng pumila special kayo treatment. Walang pila Yan, kayo. kasi mahigit 50 yung staff dyan. Oo nga eh, baka nakakahiya naman doon sa mga nakapila. Pero ikaw, bibigyan na kita ng Hindi. dahil siyempre madam ka, hindi Hindi, pwede okay lang ako pumila. Mahalaga. Pumipila din yan siya. Oo, hindi naman ako. Batang San Andres Bukid, Maynila. Na dating nakapaa pag naglalakad. Ibig ko Diwata, sabihin, marami proud nagta- ako sabihin kung saan ako nanggaling, di ba? May nagtatanong, payag ka ba daw na mag-franchise sa Maynila? Ay, why not? Diba? Kung may pagkakataon talagang Para- gagawin ko talaga. malay mo, ito na Kasi yung alam mo talaga, yung pagkakataon mga pangarap ko na- talaga, doon na ma-expand pa magpapadala yung si Diwata para sa over ko. Magkaroon ako ng mga branches sa Manila, sa Manila, sa NCR. So yun talaga ang plano ko. So bakit hindi, diba? Ay maganda sa Manila, maraming tao dyan. At Maraming saka, tao, diba? maraming estudyante. At saka nandyan si Madam, isa Yeah, pa yeah, yun sa ano, para supportahan ako, di ba? Yeah, yeah, yeah. Kaya ngayon pa lang, sigurado na ako na pag nagpisto ako sa Manila, may kakampi na ako, di ba? yun, May- Siyempre, Hindi ka welcome na i-clearing. welcome ka. Bibigyan kita Diba? ng Hindi ka na i-clearing daw. Pwede ko pagtanggol sa mga basher. Sa bayan. Mapupwestuhin ka na sa Gilitin City yun. Ay, waray-waray. Ma'am, waray-waray din yan. Ah, wala yun. Parehas kayo, Isay. Waray sa waray yan. Maray ako, bandang Northern Samar. Ako, Leyte, Dulag, Di ba? Basta waray mahusay kaya. Siyempre. Tsaka kailangan doon lang tayo sa katotohanan. Tama. Kung anong kaya, di ba, pagsikapan, yun naman ang ano. O baka naman mga gutom na kayo. Oo na, kain na. Kasi Sabi, naabala din natin si Madam. may challenge ba kayo? So ay kuhanan mo na lang si Madam doon para tumang na rin siya.
Hindi ako nasasamahan Hindi, kita. sandali lang. Meron akong question sa iyo. Bilang isang Pilipino, maraming mga vendors ngayon na laging naapektuhan ng cleaning operation. Ito naman tinatanong ko. Sige. Ano ba yung masasabi mo, advice mo sa kanila? Dahil syempre ako nakita ko yung wala na ng Ako kasi bilang, sige. Ako kasi bilang isang street food vendors na nasa kalsada lang, ang tawag kasi sa amin before is illegal vendor. So ngayon, napakahirap ng buhay ng isang vendor na basta na lang kiniklearing. Kasi ako talaga, maraming business talaga na lumaban sa mga clearing operation. Ang nangyayari kasi pag may clearing, lahat ng maabutan nila kinukuha. For example, di ba, nangutang ka na sa Bombay, nangunan ka ng mga pagkain, at tinda pagdating ni clearing, bigla lang ang uploadin, tapos yung mga paninda nyo, nagkatapon-tapon, hindi mo na pagkinabangan, tapos yung mga labisan nyo, mga bayad. Wala na, hindi na babalik yun. Hindi na babalik, nakukuha naman, pero minsan sira na kasi nag-aatakan kayo sa dami ng tao ng clearing operation. So madalas mangyari sa akin na experience ko talaga. So kailangan talaga natin siguro, mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga vendor talaga na nakaupo sa gobyerno na lumalaban naman ang patas sa pamamaraan. Kasi napakahirap po bilang isang vendor yung naranasan ko. Hanggang ngayon naman ngayon kasi on process pa lang yung permit natin. So pero magkakaroon na tayo soon. So napakahirap talaga. Sana naman yung mga tao lumalaban ng patas sa pamamaraan katulad ng mga vendor na nagsusumika para makahon sa buhay. Sana ang panalangin ko na hiling sana na magkaroon talaga ng batas na tulungan yung mga tao kung hindi man doon sa pwesto nila, mabigyan ng pwesto para tamang lugar o para hindi naman sila nai-stress, hindi kami nai-stress kung saan kami maglalatas, kung saan kami pupunta, kailan kami clearing, di ba kailan kami tatakbo. Yung mga ganon, yung naging komportable ang lahat. Yung sana ang panalangin ko na magkaroon tayo ng batas na ganon para suportahan ang lahat ng vendor na nasa kalsada, maliliit. Actually, maliit ang kasi base sa experience ko talaga napakahirap ng sitwasyon na ganyan. Mabuti nga talaga ako, talagang naging mindset ko talaga dyan is mag-ipon. Kasi ang daming business ko na clearing na malulugi ako ng matangay yung ilang lamisa ko, ilang upuan ko, ilang payong ko, tapos yung mga paninda ko na binili ko, kaluluto na, nagkatapon-tapon, hindi mo naman pwedeng pulutin yan ulit, tapos i-serve mo sa mga customer. Automatic na yun, nalugi ka na doon. Plus, sasahod ka pa sa mga taong tumulong sa'yo magligpit, lahat yun sinasahod. Kaya pag nangyayari yan talaga, napakahirap. Ang laki ng luto talaga ng isang namumuhunan. Mabuti na lang kamo talaga mabait ng sigat kasi nung mga time na yun, may ipon na tayo konti. Kaya nagtuloy-tuloy dahil pag natangayan tayo ng payo, nakakabil tayo ulit. Paano nga kung nangungutang tayo sa Bombay? Paano tayo makakahulog? Paano natin mababayaran? Paano tayo magsisimula ulit? Wala namang papautang sa atin kasi yung utang pa nga natin, hindi pabayad, tapos mangutang naman tayo ulit. So, napakahirap talaga, kaya sana magkaroon talaga tayo yun nga. Actually, yan ang isa sa mga isusulong ko na programa na matulungan yung mga vendors na sila magkaroon ng maayos, tamang magkaroon tayo programa. ng vendor party list or lahat na nakaupo talaga na Paano sumusuporta sa mga Paano aasenso ang Kasi Pilipino siguro hindi natin tutulungan? Siguro naman nakita niyo kung paano ako magpagbardagulan sa mga clearing. Lagi akong viral na gano'n. Kawawa talaga. Kasi dito pa naman may parang may mga palakasan. Yung iba, dahil malakas sa ganito ganyan, may kakilala. Basta parang gusto ko maging patas lang sa lahat. Maging pantay-pantay yung tingin. Suportahan lahat ng mga vendor na lumalaban nga ng patas. Kasi ito lang kami. Tulungan. Kasi ito lang kami. Pinapalis nyo kami, hindi kami mapalis, hindi kami mapalis kasi mapalit kami kasi nga dito lang kami nabubuhay, ito lang ang source of income namin. Paano pag hindi na kami nagtinda, kahit na bawal, paano kami kakain, bibigyan nyo ba kami? Diba yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan kasi ang kadalasan dyan is makukulit kasi kayo, bawal nga dyan ganun ang lagi ang pambato. Oo nga, bawal nga, pero paano kung may anak ako, paano kung 10 kami umaasa, pinagbawalan nyo kami ngayon, paano na kami kakain lahat? Mamatay na kami. Bibigyan mo ba ako ng pangkain para sa punta namin? Kaya yung iba na yung makulit talaga. Pero kung mabibigyan mo kami ng pisto, tamang lugar, di ba? So bakit hindi? Kung saan maghanap buhay kami ng maayos? Oo, ng walang gusto. So yun ang gusto kong malaman yung siguro ng mga nanonood na mga nakikinig, di ba? So yun talagang number one. Base lang ito sa mga karanasan ko kasi tagal ko din naging vendor, talagang napakahirap pag sitwasyon na gano'n. Napakahirap. Kung saan ka lulugar, di ba? Kung saan ka na pwede. Dumating na sa point Kaya nga, naman. Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka nila 30,000 pesos! Yes! Tama, sabi ko talaga, si Madam talaga po. Medyo kasi ganito kasi. Madam,
Bibigyan kita ng 30,000 na napasa na. 1, Alam mo, madam, nagduduk lang talaga ako, pero gusto ko 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Tayong mga Pilipino ay walang pinipiling dapat tulungan. Kundi dapat pag nakita natin na nagsisikap, tulungan natin. Dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga. Pero yung bawat pawis at dugo na pinupunan ng isang beto, dapat naman makinabang mo yun na naman sa kanila. Kaya maraming salamat. Kasi isa kang inspirasyon. At para sa 100 na kakain dito, ililibre ko lang kayo. Maraming salamat din sa iyo, madam, sa nagbibigay ng talaga ako ng utang ko. Pero alam ko naman maraming kang pera. Maraming salamat talaga. Sa 13 seconds bago ka hanggang. May pera na ako, may magdagdag na ulit akong puhunan. Para sa 100 na kakain na, libre ko na. Ayan. Alam ko na naman natin sa madam. Maraming salamat sa iyo, madam. Kaya yan ang sinasabi ko na dapat magtulungan tayo, huwag magkilaan. Kasi madam, tinulungan ako. Sana ganun din kayo, tulungan niyo din yung iba kapwa natin na talagang wala ba naman para sa pagmamahal. Diba? At syempre lahat ng mga beto, Madam, huwag kayo maraming mag-alala, magbibigyan ko muna ng oras para makausap ko kayo. At sa paraan ko po, hindi naman kailangan na sa pamilya ko palagi sa mga taong tutulong. Ang kailangan, nakabugtong ang paa sa lupa para maramdaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagkasama.